Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. The title of today's message is Answer to an Answered Prayer. Answer to an Answered Prayer. Sino po dito sa inyo ang may mga prayer request? Taas nga po ang kamay lahat ng mga prayer. Aba naman, maraming mga wala ng prayer request. Again, nakikita po ng mga angels. Sino po dito ay may mga prayer request? Ayun, mas dumami. Even in the chat, lagay niyo po yan. Taas niyo po ang inyong kamay. Alam niyo po, lahat tayo, lalo pag Kristiyano tayo, naging tool natin ang prayer para humiling sa Panginoon ng ating mga pangangailangan. Hindi po ba? Na sa pamamagitan ng panalangin, sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, I need this. Lord, I want this. Right? Na Lord, ito po ang kailangan ko. But sa mahaba na rin pong panahon ng pagpapastor, na-realize ko sa dami po sa buong isang linggo, ilang mga tao yung nagme-message, Pastora, pa-pray po, patulong po na mag-pray ng ganito, may sakit po yung ganito, mag-pray po ng healing, mag-pray po ng provision, mag-pray po na yung God's best ko po, dumating na, ipag-pray po ang bahay namin. So sobrang dami na minsan ng mga prayer. Na-realize ko at nasasaktan ako minsan na may mga prayers ako na parang walang sagot ang Panginoon. Na minsan, di ba, parang, Lord, close naman tayo Lord, nagde-devotion naman ako Bakit may mga prayers ako na unanswered? Naranasan nyo na rin po ba na meron kayong prayer na wala pa ring sagot hanggang ngayon? Amen? Na yung mga unanswered prayer na, Lord, ang dami na namin nagdadasal, pinapray ko na po kay Pastor Stephen, pero hindi pa rin po sinasagot yung sa buong church namin, siya na po ang pinakamalapit sa inyo, Lord. Pero hindi pa rin dumadating yung prayer request, right? Na ang dami-daming nagdadasal marahil, pero marami ring hindi nasasagot na dasal. Amen? Na, Lord, I ask you to give this to me. Bigyan mo ako ng palaguin mo yung business namin, palaguin mo yung pangkabuhayan namin, magkaroon ako ng magandang career, magkaroon ako ng kumpletong pamilya, makapasa ako sa exam. Pero parang minsan hindi sinasagot ng Panginoon yung ating mga dasal, no? Na minsan kung kailan ka pa nagpa-prayer request na makapasa ka sa exam, doon ka pa bumagsak. Nagets niyo po yun? Na minsan kung kailan nagpa-pray ka pa na magkaroon ka ng favor, makapasok ka dun sa ina-apply mong trabaho, dun ka pa hindi natanggap. Amen? Na may mga unanswered prayers tayo. At ako naniniwala po, common ito sa ating lahat ng mga Kristiyano Lahat tayo, may mga prayers tayo na hindi pa binibigay at hindi sinasagot ng Panginoon. Amen? Ako lang po ba? Ako lang po ba yung may mga unanswered prayers? Pero lahat tayo, di ba? Meron tayong mga unanswered prayers na, Lord, napaisip ako, Lord, bakit kasi may mga unanswered prayers pa? Lord, kung mahal mo kami, bakit hindi mo nalang ibigay lahat? Bakit hindi lahat ng dalangin namin? Bakit hindi lahat ng gusto namin ay ibigay mo na? Amen? Na minsan naiisip ko, Lord, may plano ka pa ba talaga sa amin? May plano ka pa ba talagang sagutin yung mga panalangin namin? And the Lord taught me this principle, that God has a good and perfect plan for everybody. That's certain. That's for sure. Na ang Panginoon meron siyang good and perfect plan para sa lahat. He has a good and perfect plan for everybody, but not the same plan for everybody. Doon kasi tayo minsan nagkakatalo Oo, sure tayo, may magandang plano ang Panginoon sa atin. But it's not the same with everybody. Oo, may plano sa katabi mo sa kaliwa, may plano sa kapatid mo sa kanan, pero hindi pare-pareho ang plano ng Panginoon para sa inyo. Kasi sa totoo lang po, unique ang plano ng Panginoon para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, unique ang plano ng Panginoon para sa iyo. That's very true. Na minsan, we are comparing ourselves sa iba kasi ang thinking natin, sabay lang naman kami nag-pray. Sabay lang naman kami nag-pray makapasa. Bakit siya nakapasa? Bakit ako hindi? Amen? Kasi ang sabi ng Panginoon, oo anak, maganda ang plano ko sa iyo, pero hindi kasi pare-pareho ang plano ko para sa inyong lahat. Kasi imagine niyo kung pare-pareho ang plano sa ating lahat ng Panginoon, boring yun.
Walang challenge ang buhay kapag pare-pareho ang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, anak, there's an assurance na maganda ang plano ko para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na pareho sa nasa katabi mo. Amen? For example, di ba, si Noah. Si Noah, obedient siya kay Lord. Di ba? Si Noah po yung pinagawa ng Panginoon ng ark. Ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng ark, ito ang sukat. Ito ang isasakay mo yung pamilya mo, tapos yung mga pares ng hayop. Alam nyo, sabi ng Bible, kung ano ang instruction ng Panginoon kay Noah, yun mismo ang ginawa niya. Naging obedient talaga siya sa Panginoon. And this made me realize na it is possible that we are doing the same thing. We are doing the same thing for God, like we are obeying God. Lahat tayo, ino-obey natin ng Panginoon, but sometimes iba-iba ang response ng Panginoon sa atin. At iba-iba ang reward na nare-receive natin. Si Noah, after niyang sundin ng Panginoon, ang sabi ng Bible, after ng great flood, lumabas sila Noah, at ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ang buong angkan niya ay naligtas. Walang nasaktan dun sa kanyang mag-anak. It is a blessing, right? Blessing yun, pagpapala yun. Pero alam niyo, nakakatuwa sa Panginoon, may bonus pa siya. Bukod sa naligtas ang pamilya ni Noah, alam niyo sabi ng Bible, nagbigay ang Panginoon ng sign ng new covenant kay Noah na sabi niya, etong sign na ito ay ibig sabihin nito, hindi ko nagugunawin muli ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At ano po yun? A rainbow. Right? Na si Noah, naligtas na nga yung kanyang pamilya, may bonus pang rainbow. Amen? Na naligtas na nga yung kanyang pamilya, tapos meron pang binigay na reward ang Panginoon sa kanya. Amen? But Job, si Job, kung maalala niyo pong story ni Job, si Job, righteous in the sight of God. Diba? Sabi ng Bible, pinagyayabang ng Panginoon si Job kay Satan na itong anak ko na ito, sabi ni Lord, righteous ito, tapat ito, mabuti ang puso nito. Pero imbes na rainbow ang naging response ng Panginoon sa pagiging obedient at pagiging righteous ni Job, sorrow. Na minsan we are expecting a rainbow reward from the Lord. Pero ang nare-receive natin, sorrow. Na minsan napapaisip tayo, Lord, sabay naman kami nag-pray. Pareho naman kami nagsisimba. Nagpe-pray din naman siya, nagpe-pray din naman ako. Pero bakit iba-iba ang response mo sa amin? Amen? And this, tinuro sa akin ng Panginoon dito na, yes, pare-parehong may plano ang Panginoon sa atin, pero na-realize ko, iba-iba ang execution ng Panginoon. Kung paano maisasakatuparan ang plano niya sa'yo. Pwedeng iba lang ang execution sa katabi mo, pero hindi ibig sabihin na hindi tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa'yo. Amen? Na si Lord, iba-ibang execution niya, we just have to lean. We just have to listen to God. Kasi tinuruan ako ng Panginoon dito, sumasagot lagi ang Panginoon sa dalangin natin. Wala palang unanswered prayers. Lahat ng dalangin, may sagot. Pero bakit minsan we feel like walang sagot? Amen. So now, this is the answer to unanswered prayers. Pag-aaralan po natin yan sa book of Luke, chapter 1, verse 5 to 17. Ang story po na ito ay tungkol kay Zacarias, kay Elizabeth, and kay John the Baptist. No? Ito po yung birth story ni John, yung nagbaptize kay Jesus. So ang story na ito, sabi sa verse 5, there was in the days of Herod and king of Judea a certain priest named Zacarias of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Verse 6, and they were both righteous before God. Pakitandaan po yan ha, they were both righteous before God, walking in all commandments and ordinances of the Lord blameless. Verse 7, but they had no child. Sabi sa verse 6, they were both righteous, pareho silang tapat, pareho nilang sinusunod lahat ng utos ng Panginoon. Pero ang sabi ng verse 7, but they had no child. Meron silang unanswered prayer. Amen? Because Elizabeth was barren and they were both well advanced in years. No? Ang nangyari po dito, si Zacarias at Elizabeth, matanda na sila at wala pa silang anak. Same with Abraham and Sarai, right? Na matanda na sila, pero wala pa silang anak. At that time, sa panahon po nila, ang pagkakaroon ng anak ay very important. Kasi para sa kanila,
sign na pinagpala ka ng Panginoon kapag meron kang anak. So kapag wala kang anak, ang thinking sa panahon nila, hindi ka pinagpapala ng Panginoon. Amen. So imagine the frustration of Zacarias and Elizabeth na wala pa silang anak at sabi doon, matanda na sila. At ang sabi ng Bible, nag-appear habang nagsuserve si Zacarias sa temple ng Panginoon while he is doing the will of God sa kanyang buhay, nagpakita ang anghel sa kanya. At ang sabi ng anghel, narinig ng Panginoon ang iyong mga dalangin at magkakaroon ka ng anak. Ang sabi ni Zacarias, gaano tayo ka-sure na mangyayari pa yan? Matanda na kami. Hindi na namin yan priority ngayon. Kasi kung bibigyan kami ng anak, sana noon pa. Right? May mga ganyan din po ba tayo sa Panginoon? Na Lord, nagtatampo na ako sa'yo. Dati ko pa hinihiling to eh. Right? Hindi mo binigay. You know, the Lord taught me that the answer to unanswered prayers is number 1, prayers remain unanswered because they remain unasked. Bakit? Si Zacarias at si Elizabeth, dahil nga sa nabasa natin, matanda na sila, hindi na nila huminto na silang manalangin na magkaroon pa sila ng anak. Kasi sabi ng Bible, mula youth pa lang sila, bago mag-asawa pa lang sila, nangihingi na sila sa Panginoon eh. Di ba ganyan kapag bago kayong kasal, ang prayer request nyo, magkaroon kayo ng anak? Right? Bukod sa makabili kayo ng washing machine, makabili kayo ng ref, di ba? Makapagbukod kayo sa mga biyanan nyo, di ba? Ang goal ng mga bago mag-asawa, magkaroon ng anak. Amen? And for so long, hinihingi na ni Zacarias at Elizabeth ang anak sa Panginoon. Amen? And to be honest, nung binigay ng Panginoon yung sagot sa kanilang panalangin, hindi na yun pinagpe-pray ni Zacarias. Kasi huminto na siyang manalangin kasi wala na eh. Sabi ng Bible, barren na si Elizabeth. Matanda na kami. Hopeless na kami. Hindi na kami naniniwalang mangyayari pa yan. Amen? Na minsan tayo, kaya unanswered yung mga prayers natin kasi huminto ka ng manalangin. Nagpa-prayer request ka isang beses kay pastor. Nung hindi dumating yung prayer request mo, huminto ka ng magpa-pray. Huminto ka ng manalangin. Huminto ka ng mag-hope. Amen. How many among us na meron tayong gustong-gusto, pero nung hindi natin nakuha yung gusto natin, huminto na tayo mag-hope na makukuha pa natin yon. Amen? And one of the answer, kaya unanswered ang mga panalangin natin is hindi na yan tinatanong sa Panginoon, hindi na yan hinihingi sa Panginoon. And God is telling us right now, do not stop asking the Lord. Sasabihin mo, it's too late, Pastora. Wala na. Patay na yung tatay ko eh. Paano ko pa hihilingin yung prayer request ko? Wala na, patay na. Hindi niya na makikita na nagsucceed ako sa buhay. Wala na, hopeless na. Pero sinasabi ng Panginoon, hanggat hindi mo nakikita yung fulfillment ng pinangako ng Panginoon, hanggat hindi mo naririnig ang answer ng Panginoon, never stop praying. Yugyugin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, never stop praying. Lagay niyo yan sa chat, never stop praying. Amen? Sa sitwasyon ni Elizabeth and ni Zacarias, hopeless na sila eh. It seems like it is impossible. Kasi bukod sa barren na si Elizabeth, matanda na sila. And yun nung binabasa ko to, sabi ko kay Lord, Lord, may mga ultrasound na po ba nung unang panahon? Nung panahon po ba nila may ultrasound na? Kasi ngayon, malalaman mo lang na barren ng isang babae kapag nasabi sa medical certificate niya. Or pag may scientific basis. So sabi ko, Lord, paano nila nalaman? Paano nila na-conclude na barren na nga talaga si Elizabeth? Paano nila nasabi na wala na talagang pag-asa, na barren na talaga yung tao? And then, nung pinag-aaralan ko po ito, nalaman ko na sa panahon pala nila, walang medical equipment. Hindi nila kailangan ng medical equipment para ma-declare kang barren. Ang sabi doon, kapag kayo ay kasal na, mag-asawa na kayo for so long at wala pa rin kayong anak, sa ayaw at sa gusto mo, itatag ka nila as barren. Unfair, di ba? Na hindi, sa ayaw at sa gusto mo, kahit na may hope ka pa, minsan, tutuldo ka na ng ibang tao para sa'yo yung pag-asa. Amen? Na minsan, we stop praying not because we are hopeless, but because yung mga tao nasa paligid sa atin, tinuldo ka na yung kwento natin. Na wala ka ng pag-asa, wala ka ng mararating sa buhay, hanggang ganyan na lang ang buhay mo.
Amen? Si Elizabeth and si Zacarias, naniwala na lang sila dun sa paniniwala ng ibang tao sa kanila na wala na silang pag-asa magkaanak. Amen? But the Lord is telling us right now, huwag mong pakinggan yung mga tao nasa paligid mo, ang pakinggan mo ang Panginoon. Kung nga sinasabi na nasa paligid mo, wala na yung pag-asa, end of the rope, end of the life. Wala na, hanggang dyan ka na lang. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Because our God has a good plan for everybody. And you know what? I've realized that prayerlessness is one reason why prayer is not answered. Siyempre, paano sasagutin ng Panginoon ang panalangin kung hindi ka nananalangin? Sikuin mo yung katabi mo. Kung hindi ka mananalangin, sabi mo sa Kanya, hindi ka talaga sasagutin ng Panginoon. Right? When you are prayerless, kapag wala kang hope na manalangin sa Panginoon, hindi talaga yan ibibigay ng Panginoon sa'yo. Amen? And minsan, sasabihin natin, unanswered prayer siya, pero ang sabi ng Panginoon, hindi mo lang hiningi anak. Huminto ka lang humingi anak. Na oo, nung una, pinagpipray mo, pero dahil ilang taon na eh. Ilang taon ko nang hinihiling na magkaroon kami ng bahay. Ilang taon ko nang hinihiling na magkaroon kami ng anak. Ilang taon ko nang hinihiling na palaguin yung business namin. Pero wala pa din eh. Ilang taon ko nang hinihiling na makumpleto kaming pamilya. Pero wala eh. Wala pa rin. Amen? Na minsan, tinatanggap na lang natin yung sitwasyon natin. And we are stop praying. But God is telling us right now, anak, huwag kang humintong manalangin. Number 2, answer. To unanswered prayers. Sabi dyan, sometimes, the answer is denied. Alam niyo, nung tinuro sa akin ito ng Panginoon, pinag-aralan ko to, sabi ko, oo nga Lord, no? Minsan, akala lang namin, unanswered prayer siya, but in reality, may sagot talaga ang Panginoon. Kaya nga lang, ang sagot ng Panginoon, no, kaya hindi namin matanggap. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka mabuti kay Pastora. Na minsan, tinatag natin siya unanswered prayer. Kamusta ka, kapatid? Ay, unanswered prayers pa rin, Pastora. Hindi pa rin po tinutugunan ng Panginoon. Pero minsan, akala natin hindi tumutugon ng Panginoon, pero tumugon na siya. Kaya lang sabi ni Lord, no, anak eh. Na minsan, ang thinking natin, hindi talaga sumasagot ang Panginoon. But in reality, sumasagot siya. Kaya lang ang sagot minsan, no. Nung binabasa ko to, Lord, bakit ba kailangan mag-no ka sa amin? Di ba you want us to be happy? Di ba gusto mo kaming sumaya? Bakit hindi mo pa siya ibigay sa akin, Lord? Di ba gusto mo maging prosperous kami? Di ba ang plan mo para sa amin, maging abundant ang life namin? Bakit hindi mo kami payamanin, Lord? Ba't hindi ka magpaulan ng pera, Lord? Amen? Na, Lord, kung mahal mo talaga kami, dapat di ba ibibigay mo yung gusto namin? Bakit ka pa nagno-no, Lord? You know, tinuruan ako ng Panginoon, bakit nga ba nagno-no si Lord? Sa iba nating mga panalangin. James chapter 4, verse 2-4. Sabi dyan, you want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Yan yung kaninang point natin. And verse 3 sabi doon, and even when you ask, kahit daw humingi ka, you don't get it because your motives, ang sakit, are all wrong. Na kaya pala minsan no ang sagot ng Panginoon kasi mali ang motibo. Kaya pala may mga unanswered prayers kasi may sagot naman talaga, kaya lang no ang sagot ng Panginoon kasi mali ang motibo. Kaya pala may mga bagay na gustong-gusto ka na hindi nangyayari sa'yo kasi ang sagot ng Panginoon, no, kasi mali ang motibo natin. No, tinuruan ako ng Panginoon that God will not finance our sins. Hindi ng Panginoon bibigyan ka ng lisensya para magkaroon ka ng kasalanan. For example, ang mga magnanakaw po. Nagpe-pray din yan eh. Nagpapa-prayer request din po yan yung mga magnanakaw. Sa amin na, Lord, sana hindi po kami mahuli ng mga pulis. Or Lord, sana makarami po kami ng mga makukubra. Sana po marami po kami. May prayer request din sila eh, right? Pero ang sagot ng Panginoon, absolutely not. Absolutely, hindi ang sagot ng Panginoon. Bakit? Hindi niya i-finance na magkasala ka. Minsan, sasabihin mo, unanswered prayers. Pero ang sabi ni Lord, no ang sagot ko.
Kasi magkakasala ka kapag binigay ko yan sa'yo. Magkakamali ka, mahuhulog ka sa kasalanan kapag binigay ko yan sa'yo. He will not bless our efforts to run with the devil. Hindi niya tayo ibe-bless para makiblend sa devil. No. Amen? Na minsan may mga dalangin tayo sa Panginoon na hindi sinasagot ng Panginoon kasi, kapatid, mali ang motibo. Ano pa? Bakit no ang sagot ng Panginoon? Because of selfishness. Likas po sa ating mga tao ang makasarili. Bulong mo nga sa katabi mo, makasarili ka. Bulong lang po, bakit nyo nilalakas? Parang gustong-gusto niyo po talagang sabihin. Likas sa atin, no, na makasarili talaga tayo eh. We are selfish. Gusto natin yung magbe-benefit sa atin, gusto natin yung komportable sa atin, gusto natin yung tayo yung feelings natin ang nangingibabaw. Pero ang prayer natin, hindi siya nag-i-exist para makuha natin yung mga gusto natin. Hindi. Ang prayer nag-i-exist para mangyari ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen? That we can expect the Lord to meet our needs, but not to finance our greed. Amen? Na minsan, baka ang hinihingi mo, akala mo need pa siya, pero kapatid, baka greed na siya. Baka kasakiman na siya. Kaya hindi pinibigay ng Panginoon kasi baka masyado ng baka out of selfish ambition na yan, kapatid. Amen? So, sometimes God had to say no. Amen? What else? Bakit siya nagno-no? Because it's not the will of God for you. It's not the will of God for you. Kung nag-aantay ka ng sign, ito na yon. It's not the will of God for you. Na minsan, we are praying to manipulate God. Na mangyari yung gusto natin. Amen? Pero ang sinasabi ng Panginoon, sometimes no ang sagot ng Panginoon sa ating mga prayers kasi hindi yan ang will ng Panginoon para sa iyo. Na Lord, gusto ko lang naman magkatuluyan kami. Gusto ko lang naman sumaya kami. Masaya kami pag magkasama kami. Right? Sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang will ko sa iyo, anak kasi may asawa na yan. You get the point? Right? Of course, hindi ka pagbibigyan ng Panginoon. Of course, matatag natin yan sa unanswered prayer, pero ang totoong sagot ng Panginoon, no, anak. It's not the will of God for you. Lord, siya na talaga yung gusto ko. Anak, pinipigilan ka nga magsimba eh. Right? Na, Lord, sige na, i-bless mo po yung business namin, Lord. Gagawin mo, itatampered mo yung timbangan. Tingin mo, talagang i-bless ka ng Panginoon pag ginawa mo yun? No. It's not the will of God for you. Amen? Bakit pa nagno-no ang Panginoon sa mga prayers natin sometimes? Because it's not good for you. Maraming bagay tayong gusto sa buhay na ito na hindi makakabuti para sa atin. Alam niyo, na-realize ko lang na kapag hindi sinagot ng Panginoon o kapag nag-no ang Panginoon, automatic yun, hindi yun makakabuti para sa atin. Hindi nag-no ang Panginoon dahil trip niya lang o nagpa-power trip ang Panginoon. Hindi. Nag-no siya kasi it's not good for you. Mahal na mahal ka ng Panginoon na ayaw kanyang mapasama. Na ang gusto lang ng Panginoon sa'yo, mabigay yung mabuti para sa'yo, nararapat para sa'yo. So kapag sinabi ng Panginoon na no, mga kapatid, we have to trust God. Kasi sabi ng Bible, di ba, everything is permissible. Lahat pwede mong gawin, but not everything is beneficial. Lahat pwede mong gawin, lahat pwede mong ipag-pray, pero hindi lahat ng prayer request mo makakabuti para sa'yo. So sometimes God had to say no. Amen? Sabi mo sa katabi mo, no daw, sabi ni Lord. Ayaw niyo pong sabihin, Amen? Number 3, answer to unanswered prayers. Sometimes, the answer is delayed. Minsan, akala natin, unanswered prayer siya. Walang sagot ang Panginoon. But in reality, sumagot ang Panginoon. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, wait. Amen? Natatag natin siya as unanswered prayer, but in reality, answered prayer siya. Pero ang sagot lang ng Panginoon, wait.
You know, si Zacarias and si Elizabeth, they are praying to the Lord since they are young. Nagpe-pray na sila na nagpe-pray sa Panginoon hanggang sa tumatanda sila, nagpe-pray pa rin na nagpe-pray sila sa Panginoon na bigyan sila ng anak. Frustrated si Elizabeth lalo. Kasi alam nyo, at that time, sa panahon nila, kapag babae ka, it's, parang isa yan sa mga purpose mo kung ba't ka naging babae, magluwal ng bata. Sa panahon nila, ang cruel pero yan ang nila, ang culture nila sa panahon nila, na isa sa mga role mo bilang babae ay magkaroon ka ng anak. So imagine the frustration of Elizabeth na wala pa rin siyang anak. Na minsan siguro naisip ni Elizabeth na wala na talagang, hindi na talaga kami pagpapalain ni Lord. Wala na talaga, hindi na talaga sumagot ng Panginoon. Pero baka minsan ang sagot lang ng Panginoon, wait lang anak. Amen? Na minsan kasi, may sagot na si Lord, wait. Kaya lang, dahil hindi pa natin nakikita yung execution ng Panginoon sa ating mga dasal, akala natin, walang sagot ang Panginoon. Amen? No, tinanong ko si Lord, Lord, bakit mo ba kami kailangan pag-antayin? Bakit hindi mo nalang ibigay? Kaya mo yung gawin, Lord. All-powerful, all-knowing God. Right? Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero bakit hindi mo nalang ibigay sa amin kung ano yung nais namin, Lord? Sinagot ako ng Panginoon na kaya natin kailangan mag-wait sometimes kasi pine-prepare ka ng Panginoon. Na ang sabi ng Lord, ready naman na yung blessing Kaya lang ikaw hindi ka pa ready. Ready na yung pagpapala, nakabalot na yung pagpapala, ready na yung blessing. Kaso ikaw anak, hindi ka pa handa. Na minsan, kaya sinasabi ng Panginoon na wait lang. Kasi hindi ka pa handa. Amen? Na si Elizabeth and si Zacarias, maybe, kung nagkaroon sila ng anak agad, maybe hindi nabanggit sa Bible na they were righteous and obeying all the commandments of the Lord. Maybe iba yung naging takbo ng buhay nila. Amen? Na minsan sinasabi ng Panginoon sa atin na wait, kasi anak, pine-prepare pa kita. Hinahanda pa kita. Kasi alam nyo, hindi lahat ng gusto natin ay kaya na nating i-handle. May for example, sino ba dito gustong yumaman? Taas kamay. Sino po dito gusto ng 10 million? Of course! Sino ba naman ang ayaw? Baka sabihin ng iba, networking to, hindi po ito networking, Sino bang gustong yumaman? Of course, lahat tayo gusto natin yumaman. Pero pag binigyan ka ng 10 million ng Panginoon ngayon, alam mo ba kung saan mo ilalagay? Ngayon din, bigyan ka ng 10 million ng Diyos. Alam mo ba? Mag-iisip ka pa din Saan ko nga ba ilalagay yung pera ko? Right? Na minsan kaya hindi pa binibigay ng Panginoon, hindi pa sinasagot ng Panginoon kasi hindi ka pa handa, kapatid. You have to prepare. At pine-prepare ka pa ng Panginoon. Amen? Number 4. Fourth and last. Answer to unanswered prayer. Because sometimes the answer is different. Na akala mo, hindi pa sumasagot ang Panginoon. But in reality, sumagot na siya. Kaso lang, in a different form. Amen? Naakala natin walang sagot ang Panginoon, but in reality, meron ng sagot ang Panginoon. Pero hindi natin nakita kasi yung ine-expect natin na sagot, hindi yun yung dumating. Na ine-expect mo, Lord, pag-pray ko, tall, dark, and handsome, Lord. Yan ang, tatlo lang naman, Lord Tatlo lang naman ang ang hiling ko binigay sa'yo ng Lord, tall and dark lang, wala yung handsome. Ngayon, sasabihin mo, unanswered prayer pa rin yan, hindi pa rin yan, wala pa rin sagot ang Panginoon, right? Kasi, different siya doon sa inaasahan mo. And the Lord taught me na madalas, yung answer ng Panginoon sa prayers natin, yung ibinibigay ng Panginoon, hindi yung ina-expect natin. Kasi ang bibigay ng Panginoon more than what we are expecting. Si Zacarias at Elizabeth, they wanted a son in their youth. Amen? Pero binigyan sila ng Panginoon dun sa old age nila. Siguro kaya binigay ng Panginoon in their old age kasi mas handa na sila, mas kaya na nila. Amen? At mas maaalagaan nila yung blessing na binigay ng Panginoon. Sometimes, He will take our prayers to make them better. Nakukunin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, sige, pagbibigyan kita. Pero madalas, humingi ka sa Panginoon, iano ng Panginoon ipaparaphrase niya. Kasi gusto ng Panginoon mas mabuti para sa'yo. That God will give you something far better
than what you are praying for. And God always gives us His best when we leave the choices to Him. Amen? For example, si Naaman. Story Naaman. Meron siyang skin disease eh. So, syempre, kung may skin disease ka, anong hilingin mo sa Panginoon? Kagalingan. So, nagpe-pray si Naaman, Lord, pagalingin mo ako. Nakakahiya po, may skin disease ako. At that time, kapag may skin disease ka, ina-outcast ka sa society eh. O si Naaman, Lord, pagalingin mo ako. Sumagot naman ang Lord kay Naaman eh. Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi instant healing. In-expect siguro ni Naaman, pag nag-pray siya kay Lord, instantly, di ba, magkakaroon siya ng kutis bata. Magkakaroon siya ng glass skin. Siguro yun ang in-expect ni Naaman eh. Pero alam niyo ang sagot ng Panginoon sa kanya, sige, Naaman, narinig ko ang panalangin mo. Punta ka sa river, lumubog ka doon ng 7 times. Siguro si Naaman, Lord, ang prayer ko po healing hindi po ma-infection yung mga sugat ko. Kasi ang sabi ng Bible, yung river na yun, dirty river. Imaginin mo, ang hinihiling mo sa Panginoon, kagalingan sa balat mo, tapos ang binigay ng Panginoon, dirty river, lumubog ka doon, it's different. Pero after 7 times na lumubog si Naaman sa tubig na yun, pag-ahon niya on the 7th time, ang sabi ng Bible, nagkaroon si Naaman ng kutis na parang kutis ng bata. Daig niya lahat ng skincare na nauso. Walang nakakabog sa sa skincare niya. Lahat talaga, nagkaroon siya ng kutis bata. Yung sagot ng Panginoon, malayo sa ine-expect niya, but it is better kaysa sa ine-expect niya. It is better kaysa sa inihiling niya. Na minsan may mga prayer tayo na sinagot na ng Panginoon, pero hindi natin na-appreciate. At hindi natin napapasalamatan ng Panginoon. Kasi hindi yung ine-expect natin eh. Amen? For example, yung mga Israelites sa Jericho Wall. Diba? Sabi nila, Lord, gusto namin makonquer yan. Kailangan manalo kami dyan. Kailangan mapabagsak namin yung mga yan. Anong sabi ng Panginoon? Sige, gusto nyo mapabagsak. May dala silang mga mga panglaban nila eh. Ready talaga sila for battle eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi kayo lalaban. Umikot lang kayo sa Jericho Wall. 7 times, ikot lang kayo doon at walang magsasalita, sabi ni Lord. Lahat sila ginawang pipi ng Panginoon, walang nakapagsalita sa kanila. Imagine, ang hinihingi nila sa Panginoon, bigyan sila ng lakas para matalo nila yung mga kaaway, pero ang binigay ng Panginoon sa kanila, paikot-ikot sila doon ng 7 times. Oo, di ba? Iba yung sagot ng Panginoon, but it is far better. Alam niyo, after 7 times, wala silang ginawa, walang nasaktan sa kanila, kusang bumagsak ang Jericho Wall. Hindi ba better yun? Amen? Na minsan, frustrated tayo kasi hindi binibigay ng Panginoon yung prayers natin. Pero sabi ng Panginoon, anak, tumingin ka sa kaliwat kanan, no? Mas better yung binigay ko sa'yo. Mas maganda yung binigay ko sa'yo. Hindi mo lang na-appreciate. Amen? Na minsan, we are praying, we are asking the Lord, Lord, salary increase naman. Bigyan mo naman ako ng salary increase. Ilang taon na ako sa trabaho, salary increase naman. Imbes na salary increase ang natanggap mo, increase in responsibility pa ang binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Na minsan we are praying for financial stability. Na Lord, gusto namin, Lord, yung bangko namin, hindi siya laging nasi-zero balance. Alam niyo yun, yung dumadaan lang yung pera, tapos wala pang ilang araw, nawawala na rin agad yung pera. No? Na niyo po yun, yung laging walang maintaining balance na natitira. No? Lord, financial stability naman. Ayaw naman namin ng walang laman yung bank account namin. Nasasabi natin, unanswered prayers, hindi pa rin ako mayaman. Hindi pa rin punong-puno yung bank account namin. Pero kapatid, baka hindi man sumagot si Lord sa hindi ka nagkaroon ng 1 milyon. Pero ang sinagot naman ng Panginoon, wala nagkakasakit sa pamilya mo. At pag wala nagkasakit sa pamilya mo, hindi mababawasan yung laman ng bank account mo. Amen? In a different form. Sumasagot naman ng Panginoon eh. Kaya lang minsan hindi natin na-appreciate. Kasi iba yung ina-expect natin. Amen? Na kapag, sa totoo lang, sa panahon ngayon, pag nagkasakit ka, naku, ang laking gastos. Right? We are praying for financial stability. Ang binigay ng Panginoon, good health, para hindi mo kailangang gumastos. His answer is sometimes different. Amen? Sumasagot siya. Hindi mo nga lang nakikita kasi hindi mo tinitingnan yung mga bagay na pinagpapala ka ng Panginoon. Amen? Na pinagpe-pray mo. Ako, pinagpe-pray ko dati, Lord, mala Jericho Rosales lang.
Sang Jericho Rosales, crush na crush ko po kasi talaga yun eh. Binigay sa akin, gablambikit, di ba? Different. Nagigets niyo po yung sinasabi ko? Na may mga prayers tayo at sure ako, may sagot lagi ang Panginoon. Kailangan lang nating makinig, ano ba talaga yung sagot ng Panginoon? Hindi na ngayon tanong kung sumagot na ba ang Panginoon kasi ang sabi ng Bible, sumasagot siya sa panalangin natin eh. Nadidinig niya ang ating panalangin. Ang tanong na lang, ano ang sagot ng Diyos? No ba? Wait ba? Or different kasi anak? Amen? As we close, sabi dun sa verse 8, si Zacarias, habang nagsuserve siya sa Panginoon, he's a priest ng time na yon, nabigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa temple at siya ang mag-represent sa buong nation. Sabi doon, pumunta siya doon nung araw na yon to pray for the nation. Not to pray for himself, but to pray for the nation. Kasi nga, tapos na siya eh. Ayaw niya naman nalain kasi hopeless na siya eh. Wala, barren na yung yung asawa ko eh. Matanda na kami. Hindi niya na yung dinala. Kaya siya nagpunta sa temple kasi pinapanalangin niya yung mga kapwa niya Israelita. Yung nation nila, siya ang naging representative. And sabi ng mga Bible scholars, ang ganitong pagkakataon, once in a lifetime experience lang ito. So for sure, ayaw ni Zacarias na ma-mess up yung kanyang gagawin. Nire-represent niya yung whole nation. So lumapit siya doon with an intent na ipanalangin ang buong nation. Hindi ipanalangin ang kanyang sarili. Pero alam nyo, ang sabi ng Bible, nung nagpakita ang angel sa kanya, ang sabi ng angel, narinig ang panalangin mo. Sabi nun sa verse 13, but the angel said to him, do not be afraid, Zacarias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Na siguro si Zacarias, wait, hindi yan ang prayer request ko ngayon. Tapos na akong ipag-pray yan. Ang pinagpipray ko na ngayon yung whole nation of Israel. Bakit yan ang sagot sa akin ng angel? You know, the Lord taught me na minsan nakalimutan na natin yung mga prayers natin, pero si Lord, hindi niya nakalimutan. Kapag narinig ng Panginoon ang panalangin mo, kahit nakalimutan mo na yan, gagawin pa rin ng Panginoon kasi pinangako niya yan eh. Amen? Na minsan pag tinatanong tayo, anong pangarap mo para sa sarili mo? Ano bang pangarap mo ngayon? Minsan ako pag tinanong, anong pangarap mo? Parang wala na akong masabing pangarap ko para sa sarili ko. Ang sinasabi ko, pangarap ko para sa pamilya ko, pangarap ko para sa anak ko. Pero alam nyo, ang sinasabi ng Panginoon, minsan hindi mo na naaalala yung little dreams. Yung little request na meron ka sa Panginoon, pero ang Diyos naaalala yon. Amen? Na kahit na naging hopeless ka na, nawalan ka na ng pag-asa na ibibigay pa yun ng Panginoon sa'yo. Huminto ka na, nilagyan mo ng period. Yung story na yan ng buhay mo, yung chapter closed ka na. Right? Pero sinasabi ng Panginoon, by His perfect timing, perfect will ng Panginoon, ibibigay niya even your little dreams. Even yung mga prayers natin na marahil nakalimutan na natin, naaalala pa rin yun ng Panginoon. Kapag sinabi niya ditong narinig niya ang panalangin natin, ibig sabihin nun, tutuparin niya kung ano ang kalooban niya para sa atin. Hindi man sa timeline natin, pero sa timeline ng Panginoon. You know, I love the verse 14 kasi after nun, sinabi na magkakaroon siya ng anak. Ang sabi dun sa verse 14, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at His birth. Sabi niya ng angel na magkakaroon ka ng joy. Magsisilbing sa ito, magsisilbing kaligayahan sa iyo ang anak na ito. But hindi lang yon ang sabi ng Word of God. And many will rejoice at His birth. Kapag ang Diyos nagpala, hindi lang ikaw ang mafe-feel blessed. Even those who are surrounding you, your families, your relatives, your friends, magiging maligaya, mapapagpala dahil sa pagpapala ng Diyos sa'yo. Ganun magpala ang Panginoon, kapatid. Kaya huwag kang huminto na manalangin. Huwag kang huminto na humingi sa Panginoon. Kasi maybe para sa'yo, tapos na yan. Pero sa Panginoon, hindi pa. Hanggat hindi pa nangyayari ang pangako ng Panginoon, hanggat hindi pa sumasagot ang Panginoon, huwag kang humintong manalangin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang Diyos, naririnig ka. Sabi ng Panginoon sa'yo, do not be afraid. Your prayer is heard. Let us pray. Lord, marami pong salamat. We thank you, Lord, for answering our prayers. Salamat, Panginoon, na
hindi mo hinahayaan, Panginoon, na mag-intay kami sa wala, kundi lagi kang sumasagot at tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, in times na neglect namin, Panginoon, na baliwala namin yung mga pagpapalang binibigay mo sa amin, patawarin mo kami, O Diyos. And right now, Lord God, help us. Help us to understand, Lord God, kung ano nga ba ang sagot mo sa aming mga dalangin. Lord, kung no man ang sagot mo, patutunan namin itong tanggapin at pagkatiwalaan ka, Panginoon. Kung wait man, Panginoon, ang sagot mo sa amin, matuto kaming maghintay, Panginoon, sa perfect timing mo. At kung ang answer man, Panginoon, ay different dun sa ine-expect namin, Panginoon, always show us that it is better kaysa sa aming mga pinapanalangin at kaysa sa aming mga ginugusto. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, lahat po ng desire ng puso ng aking mga kapatid na ito, by your perfect will, Lord God, and perfect timing, Panginoon, ibigay mo nga po ito sa kanila, Panginoon. Not our will, Lord God, but yours be done here on earth. Hayaan mo, Panginoon, na kaming lahat ay maging masaya sapagkat ang aming mga panalangin ay laging may sagot mula sa iyo. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.